magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Punta tayo doon sa pagluluto, mga kapatid. Dito sa spiritual gift, actually, marami ito, pero hindi ko na ipopost lahat, ha. Mamimili lang muna tayo. Sa volume 3, mga pahina 253 hanggang 254, ganito ang sabi: those who neglect to prepare for the Sabbath on the 6th day, and cook food upon the Sabbath, they violate the 4th commandment and are transgressor of the law. Yan. Yun daw mga tao o mga nagwawalang bahala sa paghahanda para sa Sabado, sa ika-6 na araw, ano po, at nagluluto and cook food upon the Sabbath, at nagluluto ng pagkain sa Sabado, ay nilalabag, they violate, ay nilalabag ang ika-4 na utos, at sila ay mga lumalabag sa batas. Tama naman, totoo naman yan. Sinabi ng kapatid na Ellen White naman talaga yan eh. At wala tayong pagtutulpur yan. Kaya nga lagi natin sinasabi, iingatan natin yung kabanalan ng araw ng Sabat. Kung ang gagawing pagluluto sa araw ng Sabat mag-aalis sa kasagraduhan ng araw ng Sabat, ay huwag nating gagawin. Di ho ba? Total sabi nga ng kapatid na Ellen White pwede naman natin itong gawin sa araw pa lang ng Friday. Kaya nga yung Friday tinawag na araw ng paghahanda. Ayon. Araw ng paghahanda. Sana maliwanag itong sulat ng kapatid na Ellen White, ano? Lalabag sa araw ng Sabat. Ngayon, mayroong mga bagay na kung minsan dapat nating maunawaan. Halimbawa, kasi laging ipinapattern
doon sa wilderness, o doon sa Exodus 16. Yan, lagi doon nakapattern. May binabanggit din ang kapatid na Ellen White tungkol sa bagay na ito. Ito naman ay mababasa natin buhat sa aklat ng Patriarchs and Prophets sa 409. During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been strictly prohibited. Habang nasa sojourn, paglalakbay doon sa wilderness, sa ilang, mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa ng apoy sa ikapitong araw. The provision was not to extend to the land of Canaan. Ang pagbabawal na ito ay hindi ipinatupad sa lupain ng Kanaan. Sabi ng kapatid na Ellen White. Hindi ipinatupad sa lupain ng Kanaan. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, where the severity of the climate would not often render fire a necessity, but in the wilderness, fire was needed for warmth. Ano sabi? Yung pagbabawal na ito, hindi ito pinatupad doon sa lupain ng Kanaan, kung saan ang matinding climate, ang matinding klima ay hindi madalas mga ilangan ng apoy o ng pagpapainit. Ngunit sa ilang ang apoy kinakailangan para sa warm, init. Tama ba? Yan. Makikita natin dito kung minsan may mga pahayag ang banal na kasulatan na hindi na nag-extend ng panghabang panahon. Katulad halimbawa ng pagpapaningas na ito ng apoy, na hindi na ito nag-extend pa sa Kanaan. Hindi na ito ipinatupad sa lupain ng Kanaan. Yan. Sino ang nagsabi? Ayun, nasa aklat po ng Patriarchs and Prophets. Pero, yung nabanggit natin at nabasa kanina, hindi natin tinututulad yun, mga kapatid. Ulit. Kung ang pagluluto sa araw ng Sabat o pagpapaningas man ng apoy sa araw ng Sabat ay magwawala sa kasagraduhan ng Sabat, hindi natin dapat gawin. Sana malinaw yun, mga kaibigan, mga kapatid. Po? Yan. Sana malinaw po yun. Ngayon, sa isa pang aklat ng kapatid na Ellen White, dito, ito kunin natin itong selected messages, book 3. All necessary work was avoided on the Sabbath, but at no time did Mrs. White consider it a violation of proper Sabbath observance to provide for the ordinary comforts of life, such as the building of a fire for the heating of the house or the heating of the foods for the meals. All necessary work was avoided. Parang iniiwasan ba to? Iniiwasan ang lahat ng hindi kailangang dapat alisin, iwasan ang lahat ng hindi kailangang trabaho sa araw ng Sabat. But ngunit hindi kailanman itinuturing ni Mrs. White na isang paglabag sa tamang pagsunod sa Sabado ang pagbibigay ng mga karaniwang pangangailangan sa buhay. Tulad ng paggawa ng apoy, building of a fire, paggawa ng apoy para sa pag-init ng bahay.
o pagpapainit ng pagkain para sa meals. Tama ba? Pagpapainit ng pagkain para sa pagkain. Yan. O para sa salo-salong pagkain. Yan. So, hindi pala kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid. Pero, ulit-ulit, kung ang pagpapaningas ng apoy, yung gagawin mong building of fire, o yung pagpapainit ng bahay, o pag-iinit ng mga pagkain, yung gagawin mong pagpapaapoy, ay mag-aalis ng kasagraduhan o kabanalan ng Sabat, ay huwag nating gagawin. Panatilihin nating banal ang araw ng Sabat. Pero kung ito ay hindi naman makakapag-alis ng kabanalan o kasagraduhan ng Sabat, huwag mo naman itong ituturing na kasalanan. Ayan. Sabi ni kapatid na Ellen White, di ba? Hindi kailanman itinuring ni Mrs. White na isang paglabag. Hindi itinuring na violation sa tamang pagsunod. Kaya, kung minsan, iisipin din natin, ito bang gagawin kong itong pagpapaningas ng apoy? Makaka-apekto ba ito sa kabanalan ng Sabat? Yan. Pero siyempre, mainam na at mas maganda na ang paghahanda gawin talaga sa araw ng Friday. Kaya nga tinawag na araw ng paghahanda Di ba? Take note ang nakalagay po dyan, building of a fire for the heating of house, building of a fire for heating of the foods for the meals. Yan po nga ano po niyan, Kaya nga kung minsan mga kapatid, kaya nilagay ko diyan, hindi itinuturing na kasalanan. Kung minsan yung prinsipyo ng Selected Messages Volume 1, magagamit mo sa mga bagay-bagay Tulad halimbawa nito, iaano lang natin dito, tawag dyan, kunin lang natin yung katas ng Selected Messages Volume 1. Okay? Ano sabi? Regarding the testimonies, nothing is ignored, nothing is cast aside, but time and place must be considered. Nothing must be done untimely. Tungkulan niya sa mga patotoo. Nothing is ignored. Ano ba yung ignored? Walang dapat? Hindi dapat, paano ba yan? Wala dapat itanggi, itago, wala dapat, something like that. Wala dapat itapon, nothing is cast aside. Ngunit, kailangang isaalang-alang ang panahon at ang lugar. Walang dapat gawin na hindi sa tamang panahon. Yan, Yan. So dito makikita natin, sa katas ng mga pahayag na ito, minsan magagamit din natin sa pag-aaral ng Biblia. Ang kailangan lang, mabago rin ang attitude ng umaakto. Ngayon, ako naman, pag may nakikita akong mga kapatid na talagang istrikto, hindi talaga sila nagluluto sa araw ng Sabat, hindi ko sinisira yon. Ay talagang maganda ho yun. At kapuri-puri. Kasi talagang nakasentro sila. Ayaw nilang mabahiran. Kung sakaling sila'y magkamali sa pagluluto. Maganda po ang bagay po na yun. Pero kung kayo naman ay may noong nakikita na mga kapatid na nagluluto, o nagpapainit ng kanilang mga pagkain,
ay wag din naman tayong maging mapanghusga sa atin pong kapwa. Ano? Yan. Marami kasing mga kaibigan tayo, mga kapatid eh. Lalo na doon sa panig ng mga reform, o kung tawagin reform daw kuno, na parang sila na lang ang banal. Ano? At yung iba hindi na. Ang timbangan na ginagamit ngayon, yung timbangan na ng tao, hindi na yung timbangan ng ating Panginoong Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang humusga. Huwag manggaling sa atin. Ipaalala natin, kung halimbawa nakita natin na tila baga nagkakamali ang kapatid, nagkukulang sa pagsunod, ipaalala. Ano po? Sa paraang maayos. Yan, sa maayos na paraan. Ano po? So, ganun lang naman po yun, mga kapatid eh. Ano pa yun ang kapatid na Ellen White? Balikan natin naman itong isang bahaging ito. Sa Gospel of Health, sabi ng kapatid na Ellen White dito, all needful preparation should be made beforehand. O di maganda, di ba? Tama talaga. On Sabbath morning, eto naman. On Sabbath morning, if the weather is cool, let hot gruel. Ano ba yung gruel? Lugaw, yung malambot na pagkain eh. Or something equally simple be provided. And for dinner, some kind of food may be warmed. Further than this, all cooking should be avoided as a violation of the Sabbath command. Yan. Ang lahat ng kinakailangang preparation o paghahanda ay dapat gawin ng maaga. Kung kinakailangan Friday pa lang, di gawin na natin. On Sabbath morning, sa umaga ng Sabat, kung malamig ang panahon, maghanda ng mainit gruel, mainit na lugaw, o di kaya yung parang cereal na inano, yan, o anumang simpleng pagkain, para and for dinner, at para naman sa dinner, tanghalian, tama no? Tanghalian, hapunan, at para naman sa hapunan, maaaring some kind of food may be warm, o maaaring namang initin. Yan. Higit pa rito, sabi ni kapatid na Ellen White, further than this, ang anumang pagluluto ay dapat iwasan bilang isang paglabag sa utos ng Sabat. Marami kasi naman talaga sa katotohanan ng istorya lang eh. Pag magluto sa araw ng Sabat, kala mo naghahanda ng pang-ano eh. Naghahanda ng pampiesta eh. Di ba? Yan. Sundin natin ang payo ng kapatid na Ellen White. Sapagkat hindi ito makasasama sa atin. Ito naman ay makabubuti sa atin. Ano po? Yan. Sa Sign of the Times, punta natin. Yeah. All cooking, May 25, 1882, Sign of the Times, all cooking should be done on Friday. Ito kanina pa natin sinasabi. Ang lahat ng pagluluto ay dapat gawin na sa araw ng Friday. Kasi nga kung tawagin siya, preparation day. Okay? Yan. On the campground, when the morning are cool, hot water or hot gruel should be provided. In winter, at our home, the food previously cooked should be warm before it is eaten. Sa kampo, ground floor tuloy. Sa campground, sa kampo na lang. Kapag malamig ang mga umaga, mornings eh. Pag malamig ang mga umaga, dapat maghanda ng mainit na tubig. Di meron ding pagpapaliyab din dyan, ano? O mainit na
lugaw o cereal na nilugaw. Yan. Sa taglamig, sa ating anyang mga tahanan, ang pagkain inihanda ay dapat initin bago kainin. Yun. Kaya wag lang tayong maging judgmental. Yan, no? Yun ang ating pong iniiwasan, ang maging judgmental. Pero, sabi ko nga, mas mainam ho talaga na ang paghahanda at pagpeprepara sa Friday. Kung hindi naman tayo makakain ng hindi mainit, edi pwede namang initin. Ano po, sabi ng kapatid na Ellen White. Yan. Ito sinabi ni kapatid na Ellen White, napakaganda. Sa Testimonies, Volume 6, 353. We are not merely to observe the Sabbath as a legal matter. Ulit. We are not merely to observe the Sabbath as a legal matter. We are to understand its spiritual bearing upon all the transactions of life. Ang ganda ng kanyang sinabi ba, kapatid, ano? Hindi anya lamang natin dapat obserbahan ang Sabat bilang isang legal na usapin, legal matters. We are to understand, dapat nating unawain o maunawaan ang espiritual na kahalagahan nito sa lahat ng transaksyon ng ating buhay o sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan, napakaganda. We are not merely to observe the Sabbath as a legal matter. Marami kasi sa atin masyadong mapanghusga, masyadong ito yung kung tawagin talaga mga legalista. Yan. Pero sabi rito, we are not merely to observe the Sabbath as a legal matter. We are to understand its spiritual bearing upon all the transaction of life. Dapat nating maintindihan, dapat nating maunawaan ang espiritual na kahalagahan nito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan po sinasabi ng kapatid na Ellen White. Ano naman ang payo ni Apostol Pablo? Ang wika niya ay ganito. Buhat sa unang Korinto, Kapitulo 10, talata po'y 31, ganito ang ating mababasa. Kaya, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan. Gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lagi natin sinasabi, lagi natin pinangangaral, kung ang gagawin po ninyong pagluluto, pagsisindi, pagpapaliyab, ay makakapagpawala ng kasagraduhan ng araw Sabat, o malalapastangan natin ang kabanalan ng araw Sabat, ay wag na nating gagawin. Wag nating gagawin. Kaalinsabay nito, inaayos din natin ang ating mga attitudes. Kapag merong nakita na mga pagkukulang sa mga kapatid, wag ninyong agad nahahatulan. Ipapaalala o kaya'y tuturuan. Basta't ang inyong gagawing pagtuturo at pagpapaalala ay hindi lumalabas sa pamantayan ng Seventh-day Adventist Church. At wag basta-basta kayo maniniwala doon sa mga hindi natin kapanalig. Halimbawa, ang concern mo dito, magtatanong ka sa SDARM, magtatanong ka sa Davidian, magtatanong ka sa IMS, o sa anumang mga pulupulutong ng mga reform, ay ilalayo ka niya sa katotohanan. Ilalayo ka sa tunay na iglesia. Yan. Ang sanggunian natin, yung atin mismong mga ministro. Yan.
yung ating mga elders, yan, yung mga nanunungkulan sa iglesia, yung ating mga laiko, yan, makakatulong po sa inyo po yun. Huwag kayong lalabas sa atin pong pananampalataya. Yan, huwag kayong lalabas. Kaya mananatili tayo sa iglesyang ito hanggang sa second coming, mga kapatid. Ano po? Hanggang sa second coming. Huwag kayong padadala doon sa mga sabi-sabi ng iba na hindi natin kapanalig. Ay talaga sasabihin nila yon, no? Sisiluin nila tayo. Hindi natin sila kapanalig, eh, 'di ba? Kaya normal lang po 'yon. Ano? Na kanilang ginagawa sa atin. Okay? So babasa muna ako, mga kapatid, ng atin pong mga nasa online, at kung meron tayong dapat i-shout out, ay i-shout out natin. Okay? Ang isa sa mga matitibay na membro ng F4 Social Justice Educator of the Philippines, si Ma'am Mirna Hernandez Murillo. Shoutout po sa inyo at sa lahat po ng member ng Social Justice Educator of the Philippines. Yan, Ma'am Mirna, ay mapagpalang gabi po sa inyo. Yan. Ang inyo pong cute at gwapong deputy, sabi ni Mrs. ay pumapailan lang ng pangangaral sa impapawid. Yan. Kay Pastor Renato Ortega Liberato, mapagpalang gabi po sa inyo, Pastor. At shoutout po sa inyong buong pamilya. Yan. At shoutout na rin sa nasasakupan po ng inyo pong distrito. Yan. Okay, so sino pa ang hindi ko, meron ba ako hindi nabasa, nabati? Biblia ang basihan sa kamatuuran. Oo, yun, sinashoutout natin, ang Biblia ang basihan sa kamatuuran. Yan. So shoutout po dyan sa inyong napagandang programa, kapatid. Jesse Obrero. Yan, shoutout din po sa inyo. JP Inong. Yan. Sabi ni JP Inong, pa-wash out po sa inyo. Yes, Lodi. Good evening. Si Noslen Azadar Tababakam. Yan. Idol Fernando, God bless. Shout out po sa inyo, kapatid na Noslin Azadar Tababakam. Yan. Okay, at binabati rin natin ngayong gabi, sinashout out natin, tinatawagan natin ng pansin ang Comembo Church Makati. Yan. Comembo Church, yan po sa Makati. May Comembo Church Makati, ay pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Si Ped de la Cruz, watching from Boracay. Yun. Okay. So, likewise po, kapatid na de la Cruz. De la Cruz tuloy. Tama. Muntik akong maano Ped de la Cruz. Muntik ko na mabanggit Erwin de la Cruz. Nasa katatakbo ng katatakbo, and then sinundan natin sa online. Yan kapatid na Ped de la Cruz, ay mapagpalang gabi po sa inyo. Sino pa? Si Ben Kaibigan. Yan. Sabi niya, good evening, idol, from Jensen. Sa mga taga Jensen natin, mga kapatid, magandang gabi. At blessed New Year po sa inyong lahat dyan. Okay, wala na yata, no? Yan. Okay, salamat po, mga kapatid, sa inyong
pagmamahal sa gawain ng ating Panginoon at sa inyo pong pag-antabay. Bago po tayo tuluyang magtapos sa ating panalangin, muli kong binabati ang akin pong makisig na mentor diyan sa Advent Biblical International Ministry. Yan, ang ating pinagpipitagang veteranong debatista. Yan, si Mentor Rocky Tulog. Yan, no? Mentor Rocky, ay good evening po sa inyo. At sa lahat po ng membro ng Advent Biblical International Ministry, ay sinashoutout ko po kayo. Ganon din sa 3A Media. Yan. At binabati rin natin ang atin pong isang mentor naman na napakasipag sa gawain ng Panginoon sa programang paglapit kay Kristo. Yan. Ang mentor Richard Thompson. Yan. At dyan din sa pag-aralan natin, ministry. Shoutout po sa inyong dalawa ni ng inyong magka-partner. Ano po? Yan. Okay. Kay Kuya Herson de los Reyes, ayan, nakaantabay. Saan nga ba si Kuya Herson? Sa Abong Seventh Day Adventist Church sa Batangas. Yan. Sa mga kapatid dyan sa Abong SDA Church, mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Okay, may schedule na ba tayo doon? Wala pa? Sabat ng February. Ha? Third Sabbath? Oo, third Sabbath. Tingnan nga natin. Third Sabbath nga ng February. Okay, so yan, sa third Sabbath ng February ay dyan po kami sa Abong SDA Church sa Batangas. Yan. Okay. So, isa pang announcement mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran na gusto pong magkaroon ng training tungkol po sa emergency first aid, ay pwede nyo po akong kontakin upang kayo po ay aming mapaglingkuran gamit po ang programang Pathfinder Medic Response Unit. Yan, o di kaya ay kung ang iglesia ay magsasagawa po ng programa sa kanilang mga barangays, na gusto lang magdaos dyan ng training tungkol po sa emergency first aid, ay pwede rin po ninyo akong kontakin at ako po ang magbibigay ng training sa kanila. Yan naman ay pre-training pagdating sa ating mga barangay. At sa mga kapatiran ay pre-training din po tayo mga kapatid. Sa ulian nyo lang po yung ating gamit na gagamitin, yung CPR mask at yung triangular bandage na mayroon pong tatak ng Pathfinder Medic Response Unit with certificate po yan mga kapatid, ha? Okay, chat nyo lamang po ako at ang minimum natin ay hindi po bababa ng 15 persons. Ano po? Bahala na po kayo kung capital P o small letter P yung persons. Ewan ko lang kung may makaka-relate dyan, ha? Okay, so mga kapatid, ay magandang gabi sa inyo. At sa atin pong pagtatapos, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Let us pray. Dakila po't makapangyarihan naming Diyos, ang tahanan ay nasa mga langit. Kayo po na Diyos ng aming mga magulang ay patuloy naming nilulwalhati sa mga gabing ito. Nawa sa aming pong ginawang pag-aaral, patuloy ka pong naitaas, naparangalan, at naluwalhati. Hangad po namin, Ama, na saan man makarating ang programang ito, magkaroon ito ng bunga, mga kaluluwa na mailalapit sa iyong banal na paanan, na magkakamit ng buhay na walang hanggan, na makakasama rin namin diyan sa langit na bayan kapag ang inyong anak ay nahayag na sa ikalawa niyang pagbabalik. Umaasa din po kami, patuloy niyo po kami pakakaingatan
mula po sa aming mga panukala sa buhay, sa mga pangarap, ay kayo po nawa ang patuloy naming maging sandigan at kayo ang patuloy na magbibigay giya sa lahat ng ito. Dalangin din namin ngayong gabi sa amin pong pansamantalang pagtulog. Bantayan po kami ng inyong mga banal na anghel at muli kaming gisingin sa takdang oras, sa takdang panahon upang kayo ay patuloy naming maluwalhati at mapapurihan at masamba sa espiritu at katotohanan. Muli po, saan man kami nagkulang at nagkasala, patawarin po ninyo kami. Inihiling po namin ito sa inyo, Ama, sa pamamagitan po ng napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Hasta la vista, Viva Adventista del Séptimo Día. Chukbok Hamnida Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin.